We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 185. Today, we are going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled 12 Timeless Principles of Grace, Part 4. As I've said when we started this series, we are going to discuss one principle at a time. Then, we will talk about the life application. So, let's first commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you and to honor you. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, there is so much joy in your presence, for in your presence there is fullness of joy. Thank you so much for the beautiful people who are joining us via online. Thank you so much as well. We commit to you this time, even this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done, all by your grace, for your glory, we pray, only in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, we pray. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. 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 In this mini-series, we already talked about the first three timeless principles of grace. Today, we're going to add one more principle. But of course, before we proceed, let's look at the first three principles and then we'll move right away to principle number 4. You can see this on your screen. Timeless principles of grace. Number 1, rest in Christ's finished work. Can we say that together? Rest in Christ's finished work. Principle number 2, live from your true identity in Christ. Again, live from your true identity in Christ. Can we say that together? Live from your true identity in Christ. Number 3, align every decision with grace. Can we say that together? Align every decision with grace. I just hope you did not miss any principles mentioned. Kasi yan po ay atin na pong na-discuss. But kung may na-miss out po kayo, you can always do the catch-up sa pamagitan po ng ating pong broadcast. Sana ay masundan po ninyo ang mga principles na nabanggit. Hindi ko na po mauulit ang mga paliwanag dahil naipaliwanag na po natin. Pero you can always do the catch-up. Today, we're going to add one more principle. Principle number 4, allow grace to guide your ambitions. Allow grace to guide your ambitions. Ang bawat isa ay may ambisyon. Hindi ho masama ang magkaroon ng ambisyon. Danga lang kailangan po nating iayon ang ating mga ambisyon doon po sa biyayang naipagkaloob po sa atin. Sapagkat sa sandali na hindi po natin magawa o maisakatuparan ang ating mga ambisyon, ang biyaya ng Diyos ay magiging kutsyon na sasalo sa atin upang hindi naman tayo masiraan ng loob, masiraan ng diskarte, madiskaril at mag-give up sa buhay. At higit sa lahat, ang biyaya din naman ng Diyos ang nag-e-empower sa atin para mapangyari ang anumang ambisyon na ang layunin ay maitaas ang Diyos sa ating buhay. Allow grace to guide your ambitions, trusting that God's favor opens the right doors at the right time. When grace leads, your ambitions align with His purpose, bringing peace and fulfillment beyond what striving alone can achieve. Ang magagawa ng biyaya ng Diyos ay higit kaysa mga sariling pagsusumikap. Kung minsan, drive po tayo ng ating sariling pagsusumikap, gusto nating matupad ang ating mga ambisyon
o pangarap. Di natin namamalayan, marami na tayong nasasagasaan. Nasasakripisyo ang iyong kalusugan, nasasakripisyo ang iyong marriage, ang iyong family, and sad to say, some people, they even without noticing, nasasacrifice yung kanilang spiritual life just to fulfill their ambition. Napakahalaga ng ating mga ambisyon ay nakaayon sa biyaya ng Diyos. Instead of pursuing goals with merely human effort, rest in the assurance that His grace empowers and equips you for every good work. Totoong hindi po tayo naligtas sa paggawa ng mabuti. Pero wag nating kalilimutan, tayo'y iniligtas para gumawa ng mabuti. Ang mabuting gawa ay hindi ugat ng kaligtasan. Ang mabuting gawa ay bunga ng kaligtasan. Matapos kang maligtas, ang paggawa ng mabuti ay magiging natural sa iyo, katulad ng paghinga, natural sa taong buhay. Hindi ka kailangan piliting gumawa ng mabuti, kusa kang gumagawa ng mabuti at gusto mong gumawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay dapat bahagi ng ating ambisyon, sapagkat dito sa mundo na ito, ginawa tayong mga ambasador ni Kristo. Kinakatawan natin si Kristo individually and collectively as a church. So ang ating mga mabubuting gawa, habang tinutupad natin ang ating mga ambisyon, ay napapansin ng mga tao sa ating paligid at ito'y magagawa lang natin dahil sa biyayang naipagkaloob sa atin. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, the Apostle Paul writes, "And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need," what's the next line? "You will abound in every good work." Ang biyayang naipagkaloob sa iyo ay hindi lang para mapunuan ang iyong mga pangangailangan. Hindi para sa kapritsyo ng iyong buhay. Kung hindi ang biyayang naipagkaloob sa iyo ay para magkaroon ka ng opportunity makagawa ng mabuti. Yan ang dahilan kung bakit maganda ang iyong trabaho. Iniangat ka ng Panginoon. Pinromote ka ng Panginoon. Hindi lang para sa iyong sarili, kundi maging pagpapala ka sa iyong pamilya, maging pagpapala ka sa mga taong malapit sa puso mo, at maging pagpapala ka rin sa gawain ng Panginoon na pinagsasama-sama natin ang ating mga pagsusumikap na maibahagi ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa. Ilagay sa isip ang ating mga pangarap ay hindi dapat pansarili. Dapat ito'y nakaugnay sa biyaya ng Diyos at ang end result should be for the glory of God. Grace reshapes your desires, refines your motives, and leads you to paths that honor God and bless others. At the end, it should be glory to God. Also, it should be blessing not only to yourself, but also to others. What do? Stay humble, stay faithful, and let His grace be the foundation of all your pursuits. Allow grace to guide your ambitions. This is what we're going to do. I will share with you 3 insights, and at the end, I'll give you 3 life application. Fair enough. Tignan muna natin ang mga insights na makukuha natin sa prinsipyo na ito, tapos gumawa tayo ng application para pagkatapos ng ating meeting, pag-uwian natin, merong mga bagay-bagay na pwede nating magawa agad. Concrete action points, doable, actionable, practical. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi ho ibinigay sa atin parang ating mga ulo ay mamaga sa dami ng ating kaalaman. Ang salita ng Diyos ay binigay sa atin upang tayo'y mabago, because the Word of God is given to us not for information but for transformation. Ang salita ng Diyos na nakakapagpabago ng isip, nakakapagpabago ng damdamin, and eventually makakapagpabago ng ating kilos, gawa at gawi
sa pang-araw-araw nating buhay. So allow me to share with you 3 insights regarding this principle number 4, allow grace to guide your ambitions. Number 1 insight, grace aligns your ambitions with God's purpose. Meron kang ambisyon, pero meron ding purpose si God. Hindi ho si God ang mag-a-adjust para sa atin. You must discover His purpose and do the refinement, do the adjustment so that your vision and ambition in life must align with God's purpose or even purposes. When grace leads, our ambitions align with God's divine plan, ensuring that we pursue goals that glorify Him rather than simply seeking personal gain. Ang ordinaryong tao, pag tinanong mo tungkol sa ambisyon, ang sagot niya sa iyo ay ang pangarap ng kanyang buhay pang sarili. Pero hindi ka ordinaryong tao. Ikaw ay anak ng Diyos. Dahil anak ka ng Diyos, paramount and primary sa iyo ang luwalhatiin ng Diyos sa ano ang pwede mong gawin. Kasama dito ang pagtupad ng ating mga pangarap. Keep in mind na ang Diyos ay hindi po residente lang sa buhay natin. Siya po ang presidente ng buhay natin. He calls the shot. He leads us and guides us. It is important to connect with the mind of God. And it is important that our ambitions in life must align with God's purpose. Proverbs chapter 16, verse 9. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Again, a man's heart plans his way. The big but the Lord directs his steps. Sino po ang nagdidirect ng ating step? The Lord. That is why it is important to connect to the Lord. Ano yung gusto ng Panginoon para sa iyo? Dahil tatapatin ko po kayo. Pwedeng dumami ang iyong pera. Pwede pong matupad ang iyong personal na pangarap. Makarating ka sa tugatog ng tagumpay at halos malunod ka sa palakpak at paghanga ng mga tao. Halos hindi ka magpalit ng damit sa dami ng nabili mong damit. Nagmamantika ang iyong labi at ang iyong nguso sa sarap ng iyong kinakain. Nalilibot mo ang buong mundo at marami kang pera sa bangko. But you will never truly be happy until you do what God has called you to do. Bawat isa sa atin may pagkatawag na pinagagawa ang Diyos sa atin. And no one does it better than you. Kasi yan po'y customized. Dinesign yan para lang sa iyo. Ang plano na yan ay designed only for you. Find it out and fulfill it with all your heart. Dahil pag nagawa mo yon, maring hindi ka maging mayaman ang mga pinakamayamang tao sa mundo, pero tinitiyak ko, ikaw ang pinakamasayang tao na nabubuhay sa balat ng mundo because you have done what God has called you to do. Ephesians chapter 2 verse 10. I am sure familiar kayo sa verse 8 and verse 9. And I am very sure na meron din naman ang binabasa lang ay verse 8 and 9 referring to our salvation. And we say amen to that. But you keep on reading verse 10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Look at the next line, which, referring to good works, which God prepared in advance for us to do. Meron siyang inihandang gawa para lang sa iyo. Find it out. Include mo yan doon sa ambisyon ng buhay mo. So you will be very happy in life. Ang ambisyon ay hindi lang po dumami ang pera. Ang ambisyon ay hindi lamang po sumikat at magkaroon po ng kayamanan ng mundo. Ang sabi po ng Panginoon Jesus, anong kakamti ng tao? Makuha man niya ang yaman ng mundo kung mapahamak ang kanyang kaluluwa. Ano ang pwede niyang ipalit sa kanyang kaluluwa? Ang simpleng sagot, wala.
Dahil ang kaluluwa ng tao ay priceless. Hindi kayang tumbasan ng yaman ng mundo. At kung ito'y totoo at ito'y totoo, ang iyong kaluluwa ay tinumbasan ng Diyos ng halagang hindi kayang tumbasan ng yaman ng mundo. Sapagkat para tayo mailigtas ng Diyos, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Amen? That is why you are priceless. Hindi ka bayaran at hindi ka pwedeng bayaran. Ang prinsipyo ng iyong buhay ay hindi pwedeng suhulan. Ikaw ay taong maprinsipyo. Gagawin ko kung ano ang tama. Sasabihin ko kung ano ang tama. May masasagasaan, may tatamaan, pero ito ang tama. I will not compromise sapagkat yon ang katotohanan. Ang buhay po natin ay naligtas sa biyaya at ang atin pong biyayang natanggap gumagawa sa atin upang pagkatapos makita naman natin ang mabubuting gawa ay resulta ng biyaya ng Diyos na gumagawa sa atin. Shout amen! Palakpakan si Lord. Amen! Praise God! No better example for this than Joseph. And I believe Joseph is the best example. Joseph's life is the best, the perfect illustration of grace aligning ambition with God's purpose. Why I say so? Listen. Though Joseph had dreams of greatness, it was God's grace that orchestrated his journey through betrayal, slavery, and prison to fulfill the divine plan of saving nations. Hindi po alam ito ni Joseph. Wala siyang idea. Pero ang lahat ng mga siphayo ng kanyang buhay, mga hapdi, bawat pahina ng tagpo ng kanyang buhay na puno po ng mga pag-iyak at tanong na parang hindi nasasagot. Bakit po nagalit sa kanya ang kanyang mga kapatid? Bakit po siya pinagtangkaang patayin? Bakit po siya itinapon sa balon? Bakit po naisip ng mga kapatid na siya ibenta sa mga negosyante na papunta ng Ehipto? Bakit po siya nag-end up bilang isang alipin, gayong siya'y paboritong anak ni Jacob? Meron pong kasambahay sa bahay nila na naghahanda ng kanyang almusal, naghahanda ng kanyang isusot, alagang-alaga siya ng kanyang amang si Jacob. Pero nung dumating po siya sa Ehipto, siya'y niwalang saplot, ibinenta na isang alipin, nagtrabaho bilang alipin. Sinikap niyang maging mabuting tao sa loob ng bahay ni Potiphar. Sa di inaasahan, siya po'y napagbintangan sa kasalanan kanyang ginawa. Marami ng tanong sa isip niyang hindi nasasagot. Nadagdagan pa, bakit po pinayagan ng Panginoon na ako'y mapagbintangan sa kasalanang hindi ko naman ginawa? Siya'y nakulong ng 2 taon. Sa loob ng kulungan, nagkaroon po siya ng panandaliang kaibigan sapagkat natulungan niya ito at naipaliwanag ang panaginip. Nangako ang kaibigan na ito na paglabas sa kulungan, siya'y tutulungan. Nakalimutan ng cupbearer ang pangalang Joseph the day he went out from the prison. Paglipas ng 2 taon, naalala niya si Joseph. Nagkaroon po ng matinding panaginip ang paraon na hindi ho maipaliwanag ng sinuman. All of a sudden, just like that, naalala nung cupbearer na meron pong taong nakakulong ang pangalan ni Joseph. Pero why now? Bakit hindi pa agad-agad? May mga bagay na hindi nyo maintindihan. Paano nangyari ito? Paano na yung pangarap ko? Paano yung gusto kong mangyari? Then all of a sudden, handa ng entablado para kay Jose. Pinuntahan siya ng cupbearer at sinabi sa kanya, gusto kang makausap ng Pero. Siya'y humarap kay Pero, pinaliwanag niyang panaginip na tuwa ang paraon. Ang sabi ng paraon, gagawin kitang gobernador sa lupain ng Ehipto. From prisoner, he became the prime minister of Egypt. From prison to palace. Overnight. Bakit? Sapagkat dumating na ang tamang panahon.
Huwag mainip. May tamang panahon sa lahat ng bagay sa buhay natin. I am sure, wala sa pangarap ni Joseph maging Prime Minister ng Egypt. Pero yun ang pangarap ng Diyos para sa kanya. Maganda ang pangarap mo, pero maniwala kayo sa akin, mas maganda ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Amen. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Pagkalipas ng maraming taon, si Joseph ay ibinenta ng kanyang mga kapatid sa edad na 17 years old. Siya po ay dumanas ng kabit-kabit na sipayo ng buhay for 13 years. And if you do the math, 17 plus 13 equals 30. 30 years old si Joseph when he became the governor in the land of Egypt. And it was another 9 years bago sila nagpanagpong magkakapatid. 39 years old na po si Joseph nang makita niya ang kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, nagkanulu sa kanya. At the back of his mind, it could be payback time. Panahon na ito, luluhod na ang tala. This is the day that I have made, and I will rejoice and be glad in it. Pero alam po ninyo kung ano nangyari sa araw na nagpanagpo sila? I'll show you. Genesis chapter 50 verse 20. Joseph said to his brothers, "You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Malayo po yan sa pangarap ni Jose. Pero yun po yung purpose ni God, at tinupad ng Diyos ang kanyang purpose. At ang purpose ni God ay natupad sa life ni Joseph. Kaya kung hindi man agad natutupad ang iyong pangarap, isipin mo, mas maganda ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Amen. Number 1, first insight, grace aligns your ambition with God's purpose. Number 2, grace empowers you beyond your abilities. Madalas ang mga pangarap po natin, inuugnay natin sa ating abilidad. Siyempre, kung hindi ka naman masyadong kagalingan sa mathematics, baka naman hindi mo gustong maging engineer. Kung hindi naman masyadong kagalingan ka patungkol sa imaginations, design, and creativity, baka hindi mo naman pangarap talaga ang maging arkitekto. Baka naman ikaw ay takot sa dugo. Pag nakakita ka ng dugo, nahihimatay ka. Baka hindi kasama sa pangarap mo maging nurse o maging doktor. Na baga gusto mong tulungan, nauna ka pang nahimatay. Sapagkat hindi talaga natural sa iyo ang ganyan. Napansin niyo po ba ang mga pangarap ng tao nakaugnay sa kanyang abilidad? Meron kang athleticism. Napansin mo, mas matuling kang tumakbo kaysa iba. Lalo na pag hinahabol ka ng Bombay. Napansin mo, mas mataas kang tumalon kaysa sa iba. Napansin mo, malakas kang sumuntok. Dahil hindi pa tumatama, tumba na. Ang pangarap na iniisip mo ay may kaugnayan. Baka maging atleta ka. Ito magdadala sa iyo ng maraming pera. Ito magdadala sa iyo sa katanyagan at kasikatan. Isang platform na magkakaroon ka ng opportunity para ibida si Jesus sa harap ng maraming tao. Hindi yung lahat ay may ganyang kaisipan. Ang iba kapag kasumikat na ng gusto silang bida, kahit hindi naman sila Jollibee. Pero kapag ka nagkaroon ka ng ganyang platform, kaysa yang isipin, binigyan ka ng mikropono, binigyan ka ng platform, binigyan ka ng exposure para ibida si Jesus sa buong mundo, ang grasya ng Panginoon. Amen. Our human effort is limited, but grace empowers us to achieve more than we can imagine.
turning our weakness into strengths and our limitations into opportunities. I'll show you the verse. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. The Apostle Paul writes, "But he said to me," the Lord Jesus was talking to the Apostle Paul, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." It was the Apostle Paul even said, "When I am weak, then I am strong." Why? You have to go back to the context. The grace of God is sufficient. Pag nasa iyo ang biyaya ng Diyos, ang hindi mo kayang gawin ng biyaya ng Diyos sa iyo at sa pamamagitan mo. Nang unang sinabi ng Panginoon sa akin magsulat ng booklet o ng ebook, I readily said no. Because writing is not my strength. Hindi po ako natural writer. Ang sabi ko, "Lord, wag ako. Hindi po ako manunulat. Kilala ko ang aking sarili. I can talk, but I can hardly write." Ang nakuha ko pong award nung ako'y elementarya, the most talkative student. Because I really want to talk. Minsan, pag nag-talk na ako, hindi ko na alam kung paano pigilin. Because I just love to talk. But writing is not my cup of tea. Ayaw ko magsulat. Sabi ng Lord, magsulat ka. Ibibigay ko sa iyong mensahe, magsulat ka. Sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung ako'y magsusulat, sino naman ang babasa? Ang sabi ng Panginoon sa akin, let me take it from there. Just write. I will take the booklets and the ebooks and I'll bring it to the world. Mga kapatid, manghang-mangha po ako at gulat na gulat kung saan po nakarating ang mga booklets and ebooks ng EMI. Mga lugar na sa hinagap ng akin pong kaisipan ay makakarating. Nagugulat kami sapagkat pag dumadating kami sa iba't ibang mga bansa, nandun ang mga booklets, nandun ang mga ebooks all over the world. Sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinupad ng Diyos ang kanyang salita. Yung pinakamahinang parte ng aking kakayahan, kinuha ng Diyos, pinuno ng kanyang biyaya at naging pagpapala sa maraming tao. Thank you so much, Lord. Kayo po ang aking buhay na saksi. Pag binasa niyo po ang booklet o e-book ni Bishop Emmy, napakasimple. Wala hong guhit ng pagmamalaki at pagyayabang. Kung gumagamit man tayo ng Ingles, dahil kung minsan mas madali ng Inglesin kaysa Tagalogin, ang pinakasimpleng Ingles. Hindi ka nahuhukay ng diksyonaryo. Kahit yung hindi mataas ang pinag-aralan kayang sundan. Sapagkat ang mensahe ng biyaya hindi mahirap intindihin tungkol ito kay Kristo at sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Shout amen. The Apostle Paul pursued this mission tirelessly, facing trials and persecution, yet he credited it to the grace of God. Dami niyang nagawa. Ang mamang sumulat ng kalahati ng New Testament. Ang mama na nagtayo ng maraming simbahan sa paligid ng Asia and even Asia Minor and beyond. Ang sabi niya, nagawa ko lang ito dahil sa biyaya ng Diyos. Look at the scripture. 1 Corinthians 15:10, the Apostle Paul writes, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them." Look at the next line. "Yet not I." Hindi ako. Yet not I. Hindi ang edukasyon ko. Hindi ang talino ko. Hindi ang galing ko. Hindi ang tindig ko. Yet not I. But the grace of God that was with me. Kapag natupad ang pangarap, hindi dahil sa galing mo, biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Amen. Do you remember what I always say?
If it amazes you, and you know it's not you, it's grace. Pag namamangha ka, at alam mong hindi ikaw yon, biyaya ng Diyos sa iyo. Palakpakan si Lord. Praise God. Number 1, grace aligns your ambitions with God's purpose. Number 2, grace empowers you beyond your abilities. Number 3, grace produces contentment and fulfillment. Nakakamangha dahil ang biyaya ng Diyos, nagbibigay yan ng contentment and fulfillment. You know what sense of contentment is? You don't compare yourself with other people. I'm content. Mas maganda ang bahay niya, I'm happy for him or for her. It's okay. Mas maganda yung sasakyan niya, I'm happy for that person. I'm happy for my friend. Nakapag-asawa siya, ako hindi pa, I'm happy. May anak na sila, ako wala pa, I'm happy. Kapag kontento ka sa buhay, you do not compare yourself with other people. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay merong mga pinaglalagyan pansamantala, hindi ho permanente, dahil patuloy na gumagawa ang Diyos sa biyaya po natin. Patuloy na kumikilos ang Diyos. Shout amen. Sense of fulfillment. Fulfill ka, alam mo. Hindi ka man kasing yaman ng pinakamayaman mga kaibigan mo, fulfill ka. Sapagkat natagpuan mo na ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang sabi ng Panginoon Jesus doon sa babae, Samaritana, na kanyang nakausap sa balon ni Jacob. Babae, ang sino mang uminom ng tubig mula sa balong ito ay palaging mauuhaw. Pero ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko, hindi na mauuhaw. Mga kapatid, ang sabi ng babae, bigyan niyo po ako ng tubig na ito upang hindi na ako pabalik-balik, upang umigib at mapunuan ang aking pagkauhaw. Ang sabi ng Panginoong Hesus, tawagin mo ang iyong asawa. Nagulat ang babae. Ang sabi niya, wala akong asawa. Sabi ni Jesus, tama ang sinabi mo. Dahil ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa at sa totoo lang nagkaroon ka ng 5 asawa. Napaatras ang babae sapagkat hindi niya alam kung sino nagsabi kay Jesus ng kanyang mga sikreto ng buhay. Hindi naman sila friends sa Facebook. Ang sabi ni Jesus, tawagin mo ang iyong asawa. Ang sabi niya, wala akong asawa. Ang sabi ni Jesus sa kanya, tawagin mo ang iyong asawa. Wala akong asawa. Ang sabi ng babae, alam ko na darating ang Mesiyas. Sumagot si Jesus, dumating na. Mga kapatid, doon lang nagkaroon po ng kapunuan ang kanyang palaging pagkauhaw nang matagpuan niya si Jesus. Kaya ang fulfillment ng ating pangarap ay na kay Jesus. Si Jesus at wala nang iba. Siya po ay nagkaroon ng 5 asawa bago siya natagpuan ni Jesus. Kung hindi po sila nagtagpo ni Jesus, makakasampu pa po ito. Dahil hindi siya titigil sa paghahanap. Titigil lang ang paghahanap pag natagpuan mo na si Jesus. Dahil si Jesus ang fulfillment ng buhay ng bawat isa. Shout amen! When grace guides our ambitions, we experience peace and fulfillment, knowing that our success is not defined by worldly standards, but by God's faithfulness. Tapat ang Diyos, tinupad ang kanyang pangako, pinadala ang kanyang anak, at sa pamagitan ng kanyang anak na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, nabuksan sa atin ang masaganang biyaya ng Diyos. Ngayon kay Kristo, mayroon na po tayong fulfillment. Can you say amen? Psalms 34:7, delight yourself in the Lord,
and He will give you the desires of your heart. Bishop, anong ibig sabihin ng delight yourself in the Lord? Madalas naririnig natin ang mga sermon na ito. Mula po sa pananaw ng gawa ay ibig sabihin, gumawa ka ng gumawa para malugod sa iyo ang Diyos. Pag nalugod sa iyo ang Diyos, bibigay niya sa iyo ang iyong mga pinapangarap. Mga kapatid, nothing could be further from that truth. Ang totoo, ang ibig sabihin po ng delight yourself unto the Lord is that you find your delight in your relationship with God and what He did to you. Not delight yourself in the Lord by doing something so God will be delighted to you. Walang ibang kaluguran ang Diyos sa atin maliban sa kaluguran ng Diyos sa kanyang anak. Kaya kung ikaw ay nasa kanyang anak, nalulugod ang Diyos sa iyo dahil nasa iyo ang kaluguran ng Diyos. True fulfillment comes when you find your delight not in your own efforts, but in the Lord and what He has done for you through His grace. When your joy is rooted in Him and His finished work, He brings your ambitions to fruition in His perfect time. Merong mabungang buhay sa tamang kapanahunan. Can you say amen? Let's see them again. 3 insights. Allow grace to guide your ambitions. 3 insights. Pakibasa po natin ng malakas, sabay-sabay. Everybody. Number 1. Grace aligns your ambitions with God's purpose. Number 2. Grace empowers you beyond your abilities. And number 3. Grace produces contentment and fulfillment. Ito po yung insights doon sa principle. Allow grace to guide your ambitions. Now, let me close. I'm not closing. I'm just starting to close. Let me share with you life application. Bishop, pagkatapos po, ilang sandali mo lang ngayon, matatapos ang service, mag-step out na kami sa gathering nito, bababa kami, uwi kami. Ano yung application yan sa buhay namin? 3 life application. Ready? Number 1, align your ambition with God's plan. May ambition ka, may plano ang Diyos, itugma mo. Huwag po ang Diyos ang mag-adjust sa iyo. I-adjust mo yung iyong pangarap doon po sa plano ng Diyos. Kasi maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Nung bata po ako, pangarap ko rin po ang maging doktor. Nalaman ko to dahil isang araw ako'y humuli ng butike. Binabad ko sa alkohol, biniyak ko sa gitna. Nung mabiyak po yung butike, inilabas ko ang kanyang laman loob. Nilagyan ko ng bulak at tinahi ko. At sinabi ko sa aking kapatid, sa kuya ko, sabi ko, kuya, paglaki ko, gusto kong maging doktor. Ang sabi ng kuya ko, hindi ka magiging doktor, imbalsamador. May mga taong pambasag talaga, ano? Binili ako ng tatay ko ng bagong bisikleta. Tuwan-tuwa ko. Ginawa ko, binaklas ko yung bisikleta. Binuo ko uli. Tuwan-tuwa ko. Dahil tumatakbo yung bisikleta, may sumobrang pyesa. Ang sabi ko, gusto kong maging mechanical engineer. Sapagkat kayang-kaya kong bumuo. Meron pang natitirang pyesa. Sumagot na naman ang kuya ko, hindi ka maging mechanical engineer, ikaw ay siraniko. Maraming bagay na pinapangarap. Meron po kong tsuhin na abogado. Ang sabi niya sa akin, Emmy, bagay na bagay kang mag-abogado. Ang sabi ko, bakit naman tito? Ang galing mong magsinungaling. Mga kapatid, little did I realize,
sa lahat ng mga papalit-palit mong pangarap sa buhay, meron ding plano ang Diyos sa iyo. And you have to align your ambition with God's plan. At kapag nai-align mo na, don't move it anymore. Nang malaman ko na tinawag ako ng Panginoon sa gawain ng paglilingkod, naging pangarap ko na po na matapos agad ang high school at pumasok sa paaralang pambiblia dahil gusto ko nang mag-aral, mag-prepare at maging pastor. Nagpaalam ako sa tatay kong pastor para payagan ako, hindi ho siya pumayag. Ang laking gulat ko, na-frustrate ako. Sabi ko, ang tatay ko'y pastor, nagpaalam ako, gusto ko magpastor, hindi pumayag. Humihingi ako ng pan-tuition fee para mag-aral sa Bible school. Ang sabi niya, hindi kita bigyan ng tuition fee pang Bible school. Mag-aral ka muna ng kolehiyo. Pagkatapos mo ng kolehiyo, mag-aral ka sa Bible school. Dahil malay mo kung tinawag ka o hindi. Kung di ka tinawag, paano ka magkatrabaho? At least kung tapos ka na ng kolehiyo, hindi ka man tinawag, meron kang setback. Meron ka pupuntahan, makapagtrabaho ka ng maayos, makapag-asawa ka. Sayang ka anak. Pogi ka pa naman. Sabi nung tatay ko. Now, ginawa ko, naghanap ako ng eskwelahan, nag-apply po ako ng scholarship, nag-apply ako ng working student. Mga kapatid, hindi mo kami kayamanan, pangkaraniwan lang pong empleyado ang tatay ko sa San Miguel Corporation. Ang nanay ko po ay pharmacist by profession, so may butika siya, may sari-sari store, at ang tatay ko ay nagtatrabaho sa San Miguel Corporation, Bimeg Plant, kung familiar po kayo, sa may Balintawa. Diyan po nagtatrabaho ang tatay ko for 30 years. Diyan po siya, o mahigit pa, diyan siya nagtrabaho. Hindi ako binigyan ng pan-tuition fee. Kaya ang ginawa ko, nag-scholarship ako at working student. Sa bahay namin, meron kaming kasambahay. Kahit papano may nagluluto, may naglalaba. Kami naman mga kapatid at mga anak ay hindi na po kami naglalaba, hindi po kami naghugas ng pinggan. Meron na po nag-aasikaso. Pero sa Bible school, I have to do that all. Kailangan ko maglaba ng sarili kong damit, kailangan ko po magplansya, kailangan ko matutong magluto, kailangan ko matutong maglinis. Dahil kailangan ko magtrabaho sa gabi para mag-aral sa umaga. Hindi ko alam. Why would God allow this thing to happen dito sa napakagandang nilalang? I just cannot understand. Sabi ko, God, kasama po ba ito sa lahat ng plano mo? Yun pala, tinuturuan ako ng Panginoon ng hard work. I have to learn it that way. Umuwi ako sa bahay, umiyak ako sa nanay ko. Bunso po ako. Alam niyo, mga nanay, konsentidor sa bunso. Umiiyak ako, umiiyak din yung nanay ko. Pero ayaw magbigay ng pera. Iyak lang ng iyak. Pinapakita ko, sugat yung kamay ko dahil sa mga gawaing pambahay. Gabi, nagmamap ako sa buong school. Habang nag-aaral yung mga classmate ko, hindi pa ako gawa ng assignment ko, nagmamap ako. I have to wake up early. Natuto ko magluto sa kantin dahil na-assign ako sa kantin. Galing kong magluto ng itlog. Lahat sila, basag ang itlog. Ako hindi. Pag nagluto sila, basag lahat. Ako pag nagluto ng itlog, buo. Kaya natuwa sila, hindi na ako inalis sa kitchen. Dahil doon ang lagi namang almusal ay simple lang, itlog tuwing umaga. Mga kapatid, lahat yun ay naisip ko na lang later on. This is part of God's plan, teaching me what hard work is. Because I realize ministry is hard work. God is preparing me, not only theologically, not only biblically, but also in my mind and everything. Then I realize I need to align my ambition with God's plan. Nagkaroon po ako ng kapatid, may kapatid po ako na nakapag-asawa ng Canadian, nakatira sa Canada. Dahil Canadian nga. Gusto kong pumunta sa Canada. Married na po kami ni Pastora Jo. Ang plano ko ay pumunta sa Canada. Pag nasettle po yan, ay kukunin ko si Pastora Jo at
Doon kami magpamilya, doon na kami magkakaroon ng mga anak and will settle sa Canada. So nag-apply ako ng visa. Wala naman ako masyadong maraming mga pwedeng ipakita kundi papeles ng magulang ko. So kinuha ko lahat ng papeles ng magulang ko. Pati ho papeles ng sementeryo kinuha ko. Lahat. Pati papel na walang sulat, isinama ko na. Para pampakapal ba ng sasubmit mo para mabisahan ka. Excited ako, punta ako ng Makati. Punta ako, dala ko yung mga papeles. Sinabit ko, window 1. Sinabit ko yung papeles. Pagkuha po nung konsulo, sino man yung nasa kabila, tinignan yung papel. Pagsara, biglang bumukas. Binalik sa akin yung passport. Nakalagay, denied. Sabi ko, hindi man lang tinignan yung mga papel. Baba ako, umiiyak ako. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi ako makapunta sa Canada. Dahil yun ay kasama sa ambition ko na doon kami mag-settle. Hindi ko alam, kailangan pala ng 6 months bago ka mag-apply uli. I was very young then. Akala ko 6 hours lang. So, after ng 6 hours, pagbaba ko, akyat uli ako. Umiwas ako sa window 1. Oo. Punta ko sa window 3. Sabi ko, malayo na to. Hindi na siguro siya to. Pagbukas, siya na naman. Kinuha yung papel. Tinatakan. Would you believe, 2 denial sa isang araw? Little did I realize, akala ko hindi maganda ang mga kapalaran na nangyayari. Pero hindi po yon ang plano ng Diyos. Dahil kung nangyari po yon, hindi ho tayo magtatagpo magagandang nilalang ng Panginoon. Kasama kayo sa plano ng Diyos sa buhay ko. Kasama kayo. Kaya tayo ipinagtagpo ng Panginoon. Amen? Pero hindi ibig sabihin hindi ako makakapunta sa Canada. Pupunta tayo sa Canada, hindi para magtrabaho, para dalhin ang mensahe ng biyaya sa Canada, sa Amerika, sa Europa, at sa maraming parte ng mundo. Shout Amen. Paul initially had great ambitions. As a Pharisee, zealous in his pursuit of religious status and authority. However, after encountering Christ on the road to Damascus, his entire ambition was redirected to align with God's plan. Nababago sapagkat mas maganda ang plano ng Diyos. Philippians chapter 3 verse 7 to 8, the Apostle Paul writes, "But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ." May pangarap si Pablo na dating Saulo, pero may pangarap din ng Diyos para sa kanya sa pamagitan ni Kristo na gawin siyang apostol sa mga hintil na magdadala ng mensahe ng biyaya. Ang akin lang masasabi sa inyo mga kapatid, okay po sa inyo ang mangarap at mag-ambisyon, pero huwag niyong isasara ang pinto dahil mas maganda ang ambisyon ng Diyos at plano ng Diyos sa iyong buhay, sa biyaya ng Diyos, mas maganda ito. Amen. Align your ambition with God's plan, because in the end, His plan will always prevail. Do you believe that? Leading to a more joyful and fulfilled life. Kaya laging sasabihin lang po natin, let your will be done. Hindi lang po yan para kay Jesus, para sa ating lahat, sapagkat mas maganda ang kanyang kalooban, mas maganda ang kanyang plano. Limitado ang ating isip, walang hanggan ang isip ng Diyos. Can you say amen? Number 1, align your ambition with God's plan. Number 2, allow God's grace to bring out the best
in you. Hindi mo pa nakita ang pinakamahusay na kayang gawin ng Diyos sa iyo hanggang hindi mo papayagan ng biyaya ng Diyos makagawa sa iyo. You are good, but you can be better. And you'll be surprised there is best inside you na lalabas lang if you allow the grace of God. Peter, after denying the Lord Jesus 3 times, experienced God's grace that restored and empowered him. Restored and empowered, Peter stepped into his calling, becoming the first evangelist in the book of Acts. Imagine, yung mama na nagkaila sa Panginoon ng 3 beses, naging kauna-unahang ebangelista, the pioneer evangelist in the book of Acts chapter 2, preached the mighty gospel of the finished work of Jesus. 3,000 got saved and were baptized. Why? Kasi kapag hinayaan mo ang biyaya ng Diyos gumawa sa iyo, ang biyaya ng Diyos gagawa din sa pamagitan mo at mamamangha ka yung hindi mo kayang gawin ng biyaya ng Diyos sa pamagitan mo. Amen. God's grace transformed Peter from a fearful follower into a powerful preacher, showing that when we allow God's grace to work in us, He bring out our best for His glory. Lumalabas yung maganda na hindi mo akalain na nandoon pala sapagkat dakila ang biyaya ng Diyos. 1 Peter chapter 5 verse 10, and the God of all grace, ito yung Peter na nagkaila sa Panginoon ng 3 beses, nagkaroon ng opportunity makapagsulat, 1 Peter and 2 Peter, nasama sa canon of the scripture, ngayong bahagi ng Bible, na hindi isipin mo, yan yung mama na nagkaila sa Panginoon, pero nirestore siya ng biyaya ng Diyos. What happened? The God of all grace who called you to His eternal glory in Christ. Listen to the next line. After you have suffered a little while. Ano po tinutukoy niyang suffered for a little while? Ano yun? Hindi po niya sinasabing kayo ang magsasuffer. Tinutukoy niya ang kanyang sariling karanasan. After you, of course, he was writing to us, he was writing to them, but he was reflecting to his own experience. After you have suffered a little while, will himself restore you. Was he restored? He will restore you and make you strong, firm, and steadfast. Suffered a little while refers to the suffering of relying on your own strength. You will suffer if you rely on your own strength. Hindi ba yun ang nangyari kay Peter? Sinabi ni Jesus sa kanya, Pete, you will deny me 3 times tonight. Oh, ang sabi ni Pete, no way! Hindi pwedeng mangyari yan. Over my dead body, I will not deny you. In fact, I am willing to die for you. You know what? What Peter did? He was not relying on the grace of Christ. He was relying on his strength. Hindi kita ikakaila. And you know what happened? That night, Peter denied Jesus. How many times? 3 times. Exactly what Jesus said. Kaya sabi niya, after you have suffered a little while, reflecting on his own experience, you will suffer if you rely on your own strength. But don't worry. You will learn a lot. You become a better person. He will restore you. You become stronger. You become very, very strong and firm and steadfast, like what happened to Peter. Because grace is greater than all. Can you say amen? Peter became one of the greatest inspirations to the Christian faith through his martyrdom as he was crucified upside down. Sabi po ng tradition, nang i-crucify na po si Peter,
nag-request po siya that he be crucified upside down, not like his master. Because he said, I am not worthy to die like my Lord. Crucify me upside down. And he was crucified upside down. Bakit po nangyari ang lahat ng ito? Sapagkat maiintindihan po natin, mga kapatid, ng biyaya ng Diyos, pag pinayagan mong gumawa sa iyo, yung hindi mo magagawa, magagawa ng biyaya ng Diyos. Saan kumuha ng lakas ang mama na ito? Na magpapako ng pabaliktad. Gayong itong mama din na ito, ang nagkaila sa Panginoon ng 3 beses para iligtas lang ang sarili. Mula sa gabing yon na nagkaila siya, at sa araw na siya po'y ipinakong pabaliktad, gumawa ang biyaya ng Diyos. At kapag pinayagan mong gumawa ang biyaya ng Diyos, you will never be the same again. Because the Word of God says, His grace is working in and working through. And before the grace of God can work through, you have to allow the grace of God to work inside so He can work through you outside. Can you say amen? Finally, I'll close with this. Number 3. Be content while waiting for the fulfillment of your ambition. Mula sa araw na nangarap ka, hanggang sa araw na matupad ang iyong pangarap o ambisyon, merong involved na time. At dun sa involved na time, meron pong waiting time. And while waiting, you need to be content. Because that is what grace is all about. Yung karakter mo, yung attitude mo habang naghihintay ka sa katuparan ng iyong pangako ng Diyos sa iyo, katuparan ng iyong pangarap. Baka ang hinihintay mo'y visa, baka ang hinihintay mo'y pondo, baka ang hinihintay mo'y pangarap, baka ang hinihintay mo ay anak, o baka hinihintay mo'y asawa, o baka ang hinihintay mo ay makatapos ka ng pag-aaral at magkaroon ka ng mga pangarap sa buhay. I just do not know exactly. Pero whatever in your mind, I want to encourage you today, grace is greater than all. Palakpakan si Lord. Dakila ang biyaya ng Diyos. David was anointed as king of Israel at the age of 17. 17 years old. Itong si David. Nasa trono pa si King Saul, first king of Israel. Inanoint na po si David, will be the second king of Israel according to 1 Samuel 16. He wanted to fulfill this right away, but it has to happen on God's perfect time. Naghintay po si David ng 13 years bago po siya naging king of Judah. Hindi pa po combined kingdom. Judah pa lang. Hindi ko kasama ang buong Israel, only Judah. At least the 2 tribes of Judah. He waited 13 years before he became king of Judah. And he was 30 years old na. So 17 plus 13, 30 years old na po siya. Nag-rule po siya sa Judah ng 7 years and 6 months. And he has to wait for another 7 years hanggang sa mamatay si King Saul at siya po'y 37 years old nang maging king ng Israel. Do the math. Siya po'y 17 nang i-anoint, naging king in actuality 37. How many years he waited? Long years. Walang anumang pagkainip. Sabihin mo sa iyong katabi, bawal mainip. Bawal mainip.
Naghintay po siya. At alam niyo po ba, during this waiting period, may opportunity po si David na patayin si Saul. Sapagat yun lang po ang humaharang para siya po'y maging king. Nakalapit si David habang si Haring Saul ay natutulog. Pinunitan niya ang kapa ng hari, yung pakpak ng kanyang damit. Sapagkat si Saul ay tinugis na si David na parang mailap na hayop sa ilang. At ang sabi ni David, "The Lord has delivered you into my hands. I could have killed you. Look at this." Pinakita niya yung piraso ng kapa. "Nakalapit ako sa iyo habang ang lahat ng mga malalapit sa iyong bantay ay natutulog." But sabi ni David, "I will not touch the Lord's anointed. I want it God to do it, not my way." Sometimes yun ang error natin. We want to do it my way. Kaya ang team song mo, my way. My way. My way. No. Let's do it God's way. Can you say amen? Naghintay pa itong si David. After 7 years. From that day, after 7 years, mga kapatid, naghintay siya na naghintay. From the day na siya po ay King of Judah, naghintay po siya ng 7 years. Namatay si King Saul at siya po ay naging second king ng Israel. May tamang panahon sa lahat ng bagay. Can you say amen? Medyo hirap lang tayong maghintay ngayon kasi sanay tayo sa mabilis na bagay. Alam niyo yung kasabihan, mahirap nang baguhin ang nakasanayan na. Alam niyo kung bakit pasinsosyo ang mga tao noong unang panahon kaysa ngayon? Kasi noong unang panahon, mabagal ang galaw ng mundo. Alam niyo kung bakit masyadong mainipin ang mga tao ngayon? Mabilis ang galaw ng mundo. Fast-paced world. Noong unang panahon, pag gusto ni nanay magsigang, uutusan si Junior, umakyat ng puno ng sampalok. Pumitas ng sampalok, ilalaga ang sampalok, dudurugin para pang-asim. Ngayon, hindi na kailangan umakyat ng puno ng sampalok. Iipitin mo lang sa kilikili, may asim na. Noong unang panahon, pag gusto ni tatay magkape, kailangan magbusa ng bigas, ilaga, pagkatapos lagain, sasalain sa medyas. Ngayon, meron ng coffee maker, may instant coffee. Noong unang panahon, kung magpapadala ka ng sulat sa ibang bansa, ang tawag snail mail. Kung ang asawa'y buntis at nagsulat, dapat isulat niya, "Dear, nanganak na ako." Dahil by the time dumating yung sulat, doon sa malayong lugar, nanganak na. Tawag doon, snail mail. Ngayon, mabilis na. May email. Mabilis na ang mga sasakyan. Merong jet plane, merong bullet train. Magaganda na ang daan, merong skyway, merong subway. Mabilis. Kaya ang tao naiinip. Pag sinabing maghintay, nahihirapan tayo maghintay. Pero kailangan natin maghintay. Look at the verse. Psalms 37 verse 7. "Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when men succeed in their ways and when they carry out their wicked schemes." Sa Tagalog, huwag kang mainggit, huwag kang maligalig, huwag kang mag-alala kung ang mga taong masasama gumiginhawa ang buhay at tila na pag-iiwanan ka. Huwag. Hayaan mo lang dahil mas mabilis tumubo ang damo kaysa po sa tunay na halaman. Sila'y tumutubo agad pero hindi pang matagalan. But you need to wait and wait and wait and wait. Wait patiently. May plano ang Diyos sa iyo. Tutuparin ng Diyos ang kanyang magandang plano sa buhay mo. Amen. Let's see them again.
Ito pong life application sa principle, allow grace to guide your ambitions. Tatlong life applications. Basahin po natin ng malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. Number 2. And number 3. Align your ambition with God's plan. Allow God's grace to bring out the best in you. Be content while waiting for the fulfillment of your ambition. The big idea is, in Christ, my ambition is to glorify God. At the end, yan po ang aking pangarap na sa buhay na ito, maluwalhati ko ang Panginoon. Maitaas ko ang Panginoon. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. Dahil yan po ang simula ng lahat ng katuparan ng iyong pangarap. Ang ikaw ay maligtas, tanggapin si Jesus. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, maligtas, ngayon na ang pagkakataon. You are not seeing this broadcast by accident. At kayo po narito sa loob ng bulwagan na ito, you are not here today by accident. This is by God's divine appointment because today is the day of salvation. Mananalangin po tayo. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit po natin ang ating mata sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. Kung tinanggap mo na ang Panginoon sa iyong puso, you don't have to do this again and again because you are already saved. But if you will do this for the first time you will pray this prayer of acceptance, prayer of receiving Jesus. Nais kong itaas mong yung dalawang kamay, lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito, kasama ng mga nanonood sa broadcast, manalangin po tayo. Taas natin ang ating dalawang kamay, sumunod kayo sa panalangin ng pagtanggap, bigkasin nyo ang panalangin ng tao sa puso, ariin yung isang personal nyong panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon, sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan pinakamataas sa lahat ng pangalan, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayo magsabing, Amen. Palakpakan si Lord. Praise God.